You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Game. Anong topic natin ngayon? Ano naman? Suggestion ni Dayan. Near-death experiences and what happens after death. Yes. Tapos na yung Halloween. For the Scorpio season. Scorpio season pa rin Hindi na, ngayon. by the time na sabagay, Scorpio season pa naman yan. Malay mo, mabilis yung upload nila. Oo. Diba? Ayun. Bakit mo gustong pag-usapan yung near-death experience? Ano ba yan? Ni-recommend ba yan sa atin ng mga tanong dito sa atin? Ay, hindi naman. Pero nakaranas na kasi ako ng near-death experience. So, kaya gusto ko lang siyang i-share. Sige, anong nakita mo? Kasi, mga around February yata. This year? Oo, this year. Or January. Yun yung parang dinugo ako ng forever. Ay, oo nga. Okay, so, anong nangyari yun? Yung parang, grabe yung bleeding ko nun. So, kumbaga kahit isang diaper, hindi na siya kinakaya. Nakaya mo, need mo magpalit ng diaper every 30 minutes. Parang gano'n na siya kalakas. Pagkatapos, to the point, na almost 3 days na yun na non-stop. Tapos nahihilo na ako. Tapos biglang sabi ko, maliligo ako, pagtayo ko. Pero parang, alam mo yung pakiramdam ko, magpa-pass out na ako kasi sobrang nawawalan na ako ng lakas. Tapos before ako mag-pass out, parang tinawag ko muna si Clive, yung asawa ko. Tapos habang inaantay ko siya, parang nag-travel na yung kaluluwa ko dun sa parallel reality na nakita ko na namatay na ako. So parang buhay pa ako pero yung consciousness ko wala na siya dito. Tapos nakita ko na yung self ko na namatay. Tapos nakita ko umiiyak na si Clive. Dayan. Tapos parang so after nung umakyat siya, bigla niya akong ginising. So parang ginising pa niya ako pero yung consciousness ko wala na dito, namatay na eh. Tapos ginising niya ako, sabi niya punta na tayo ng ospital. Ayun. So dinala niya ako sa ospital. Tapos nung nandun na kami sa ospital, yung doctor gusto na niya akong i-admit, tapos pasalinan na ng bags of blood kasi nga ang dami ng blood loss. So ayun, pero yun yung nangyari sa akin na parang nawala yung consciousness ko dito. Tapos napunta siya dun sa ibang reality na namatay talaga ako. So yun yung aking near-death experiences. So para I can conclude based dun sa naramdaman ko and dun sa kasi pag nanaginip ako, when I enter to the dream state, nagta-travel ako sa mga parallel realities. And na-confirm ko lang na pag namatay ka dito, yung consciousness mo lilipat siya dun sa other version of you. And ipagpapatuloy niya yung life doon linear. Pero magiging siya, para siya magiging intuition. So, kunwari, namatay ako dito. Gets kita dyan. Yan. Namatay ako dito. Lilipat ako sa version of me, sa another version of reality, and magiging intuition ako. So, kaya minsan may nakikita tayo na deja vu, kasi nga, na-experience yun ng other version of you na lumipat. And then, weird shit. Parang parang weird ni Dayan ngayon, Pero ang ganda nung sinasabi niya. Maganda. So parang for example, may napanaginipan kasi ako na namatay ako because tumawid ako, tapos nabangga ako ng bus, tapos lumipat ako sa another version of me. So parang magkakaroon ka ng intuition na hindi na ako tatawid dito. Parang ganyan. So mababago mo na yung reality. Ayan. So parang nagta-time travel, ha? Parang ganon. So ngayon kasi diba Pluto and Aquarius, dito sa purging ng Pluto and Capricorn, marami tayong dinisolve na timelines na from the lower reality. So kumbaga maraming version of me or ikaw or kayo na nakita ko na namatay. Kasi there are like lower versions, tapos para lang mag-merge sila dito sa highest version na to. Kaya minsan marami tayong hinihil na traumas or parang pains kasi minsan hinihil din kasi natin yung mga pinagdaanan ng mga other versions of Pluto us. pa rin ba yan? May kinalaman eh. Parang parang may kinalaman kasi talaga yung mga, yung mga transit din sa mga nangyayari sa lahat, kahit sa mga parallel. So, meron ka lang mata para ma-recognize. Yung ibang tao hindi lang nila nare-recognize pero may ganyan din sa kanilang nangyayari. True. So,
For example, one time, yung asawa ko kasi is Capricorn stellium. Tapos para siyang, hindi siya okay. Like, ang dami niya nararamdaman, nasusuka siya, nahihilo siya, na hindi niya alam saan Kailan yan? nanggagaling. February o ngayon? Ngayon, like last week. Tapos ako, kasi pag Theta State, para na akong marami nakikita pag Theta State, sabi ko, Beb, ang dami mong version of you nandito sa room natin. Para ito yung mga lower versions of you na pinapurge. Para hindi na kasi sila kailangan for the Pluto and Aquarius season. So, ang dami yung nararamdaman. Nagpa-purge ako. Sa kwento mo, nagpa-purge ako. Ayun, so parang hindi niya alam saan nagagaling na nasusuka siya, nahihilo siya. Kasi parang hindi naman niya talaga experience yun, pero experience ng other version of him. So, yun, ang aking experience. Near death to hindi death para malinaw lang. Near death. Okay. Near death. Kasi hindi pa naman ako patay, pero hindi, tama naman yun eh. Minsan kasi pag sinabi nating NDE or near-death experience, ang iniisip nila, like literal na nag-50-50, na aksidente, tumawid. Pero it could also be parang like an ego death moment. Isa near-death experience, so to speak eh. Yeah. Actually, may mga download sa akin ngayon eh. Parang... So, yung sabihin ako, yung NDE ko is yung ano natin, ayahuasca ceremony. Near death ko yun. Ay, ayan. May nagre-reco sa plant medicine, tapos sinabi may ayahuasca. Why not? Oo. So, ako naman... Muntik na daw mamatay si Teo Bray dun sa... Actually, namatay talaga. Pero ito yung sa akin doon. Yung Brian na luma, namatay. Yung bumangon dun sa bundok na yun, iba na. Yun yung feeling ko nun. Yun yung ang dami kong parang yung wisdom ko nagbago dun. Madami akong nai-explain na hindi ko naman naiintindihan dati, pero hindi naman ako nagbasa ng books, hindi naman ako na parang dun ko nakuha. Dun sa experience na yun na literal na parang namatay talaga yung ego ko at parang namatay yung katawan ko talaga. Muntikan. Parang ganon, muntikan. Tapos para may mini episode nung Wim Hof, nung nag-Wim Hof ka. Oo. Meron pa. Anong state of mind mo nung nag-Wim Hof tayo? Para akong lumilipad. Hindi, ano yung, kamusta yung buhay mo nung time na yun? Okay naman. Okay ka nun? Okay ako nun. Sa bagay nung nag-ayahuasca ka, okay ka rin eh. Akala mo okay ka na eh, diba? Parang, excited niloloko nga mo pa ako si Anding eh. Sabi mo, itatali mo si Anding eh. Tatali sa puno. Yun. So, okay naman ako nun. Actually, yung sa Wim Hof, hindi naman siya, I don't see it as a negative. Yeah, wala namang Masaya nga ako nun eh. Kasi, talagang lipad ka eh. Oo. Share ko lang. Breathwork lang. Diba? Si Teo Bray, nagpapanik yung mga katabi namin kasi si Teo Bray, nakamulat lang yung mata, nakatingin, tapos putla. Wala kurap-kurap. Hindi ko kurap. Diba? Walang karga yun. Lang talaga, hinga. Wim Hof lang, Hinga lang. Tapos ako, coincidentally, nung time na yon, feeling ko, nasa ayahuasca din ako na ceremony natin. Na ako naman, ang ganda-ganda. Kasi yun yung journey ko ng ayahuasca. Tapos, later on pala, yung mangyayari sa'yo. Pero wag na natin ituloy. Pwede natin next topic yan. Oo nga, no? Diba? Pwede natin next topic tignan nyo nga, guys. Intention nga, comment kayo kung gusto nyo yung mga plant medicine topic. Plant medicine topic. Dami na nagko-comment eh. Pero isa lang kasi nakikita akong comment. Kaya kung gusto nilang i-comment, i-comment nila yung Kung interested kayo. Kung interested kayo. Ayun. So anyways, sa death naman ako, it can mean two things. It's, new beginning. Right. And one thing na natutunan ko, our soul really never dies. We are all immortal. Hindi naman tayo namamatay. Ang namamatay lang itong meat body natin. Pero after daw niyan, based sa mga yung kay Dolores Cannon, it's when you die that you truly wake up. Yeah. Yan yung sinasabi rin ni Jesus Christ, that you have to die to yourself so that you can be born again. Oo. Yun talagang, kumbaga, katawan tao, yung ego, yun yung namamatay. Pero yung soul lives forever. Maano lang siya, kumbaga, nag-gain lang siya ng experience dito sa mundong to.
Ayun. Ako, nung time nung kay Dayan, nung February, hindi ako masyado mag-share dito pero kasi hindi pa tapos yung pinaka meron din akong ganung moment na I had to confront death face to face. Meron akong ganung energy or may ganung pangyayari. Pero alam mo, napansin ko, pagkatapos nun, itong reality na to, ibang-iba. Meron ako mga napapansin dito sa reality na to na may mga mali. Wala na to dapat. Or bakit may ganito ngayon dito. Bigyan ko kayo ng example. Napanood mo yung movie na Yesterday? Nga lang Beatles. Yung, di ba? Yung pagbalik niya, merong Coke. Wala nang Coke. Tapos, pero may Pepsi. Why not? Di ba? Parang ganun. Pwede yun eh. Halimbawa, sa isang reality mo, may ang sikat na soft drinks, for example, Coke. Sa isang reality, ang sikat na soft drinks naman is Pepsi. Tapos nung nagkaroon ka ng timeline shift, pagbalik mo, meron ng Coke tsaka Pepsi. Okay? Ako meron akong perspective ko lang to. Tignan nyo lang din sa perspective nyo. Kasi iba yung perspective nyo. Meron akong mga words sa English language ngayon that they are synonymous. Pero I can remember them as yung isa nag-i-exist, but not necessarily magkasama dapat sila. Pero right now, magkasama sila. Cute. Okay. Bigyan ko kayo sample. Crispy tsaka crunchy. Okay. Synonymous. May naaalala ko na dapat crispy lang at wala dun yung word na crunchy. At may naaalala akong reality na crunchy lang ang nag-e-exist at wala yung crispy. Okay. Pero ngayon, naaalala ko sila parehas. Why not? Paadik ng paadik yung usapan natin. Sorry guys kung nakaka-relate kayo pero may mga ganun akong napapansin ngayon sa reality ko. Ay siya, usapang baliw At na-discover ko pa yan, alam mo kung kailan, nung kumakain ako ng tabaron. Yung in-order ko sa TikTok. Yun talaga, mamamatay ka. Mag-near-death experience ka talaga doon. Yung sa TikTok, ako din Bawat kagat mo. Tuwa siya. Umorder ako ng tabaron, ulamin natin. Ano mo? Hypertension mo. Pagkagat mo, di ba? Mamang kasalanan ang sama sa katawan nito. Pero ang sarap Piniritong taba. Twice ko na pritong taba. Tapos malamig na kanin, tapos malamig na tapos malamig na soft drinks. Kasi hindi ko makain ng pork Talagang grabe, no? Mapapa-near death experience. Yung spicy pa, yung kukun. Dapat bigyan tayo ng yellow basket dito. Yung binopromote natin, tabaron na yun. Pero yung crispy tsaka yung crunchy, hindi ko ewan ko kung nakaka-relate kayo sa akin. May mga ganun ako ngayon sa reality ko. Nagbago pa yung type ng dugo mo, no? Share ko ba? Share mo na, gist lang. Yung episode ko nung katulad nung kay Dayan nung mga bandang March. All my life alam ko na ang blood type ko is O kasi ilang beses natin pinag-usapan. I used to work sa isang healthcare company, so I always have my annual physical exam. And nagdo-donate ako ng dugo sa Red Cross. Okay? And alam ko talaga na O ako. Alam ko talaga na O ako. Ngayon, nung when I had my, sabihin natin parang Kundalini Awakening or tingnan nyo kung interested kayo sa topic ng Kundalini Awakening because that's another topic. But when I had my sort of Kundalini Awakening, the process of Kundalini Awakening, pagbalik ko, yung blood type ko, B, positive.
Pero parang sinasabi niya, be positive. Yes. Oo nga, no? May May Be message positive. siya. Tapos di ba nag-message ako sa'yo, Dan, ano naaalala mong blood type ko? Ganyan, Tapos nung lumabas yung free na blood test doon sa blood chem ko, be positive. Tapos may isa pa, yung North Node ko. Yung North Node ko sa chart, alam nila yung mga nagbabasa rin ng chart ko, hindi lang ako. All this time, it's supposed to be Aries. Pero nung sa akin, nung pag-check ko uli, naging Taurus. Tapos lahat ng mga friends ko na merong record ng chart ko, pag tinignan nila yung chart ko, Taurus. Wala na yung Aries. So, pero we remembered na binasa yun ng 100 times as Aries. kasi common sa amin, nagpapalitan kami ng, nagtitinginan kami ng chart eh. Weird. Anyway. Pero ito, doon naman tayo sa what happens after death. Okay, game. Para sa akin kasi, yung consciousness is lumilipat siya doon sa ibang versions of us kapag namatay tayo. So for example, kunwari ako is, sabi ko, I don't deserve this world anymore. Sabi ko, di ba? Tapos tumalon ako sa bridge. Ako for example. Akala ko, I can escape the world. Pero ang totoo pala, hindi. Kasi nilipat lang yung consciousness ko doon sa another version of me. It can be like a lower or a higher. I don't know. Pero, kasi, paano ba? I'm just saying this out of experience. Kasi, yun nga, parang, yun yung minaster ko for the longest time, yung dream reality. Kung paano ka mag-astral travel sa mga parallel realities. So, ayun. So, meron akong experience na namatay ako ng 10 beses. Same scenario. Pero, titignan ko kung anong mangyayari. Tapos yun nga, palipat-lipat ka lang doon sa ibang reality. Pero ang mangyayari lang, for example, lumipat ka kay Tio Bray. Kung si Tio Bray na super okay ngayon, tapos biglang pag lumipat ka sa kanya, meron kang unhealed doon sa version mo na lumipat sa kanya. Si Tio Bray, biglang sabi niya, ay, bakit parang bigla na lang... Parang may Mandela effect ka ngayon. Ayun, parang, ay, bakit parang feeling ko bigla ako lumungkot, bigla siyang na-depress, biglang na hindi niya alam why. So, yun. Yun ang sa akin. Okay. Sa akin madami. Yun nga, yung gigising ka talaga pag namatay ka. Parang ganun na... Gigising ka gigising ka sa simulation. Tapos ko... Parang magtatanggal ka ng headset. Pare, ang lupit nun Balik ulit tayo. Parang ganun. Ako ganun ko na-imagine Ako, parang ganun. Tapos at the same time, may option kang, okay, let's use the analogy of the game. Do you want to go back into the game? Restart game? Or do you want to just stay here? Yes. And okay ka na? Oo. So, ito naman, base kay Dolores Cannon. Ang kaluluwa daw natin, ito na naman isang ko doon. Sabi ni Dolores Cannon, yung may makikita ka daw white light, tapos yung mga kamag-anak mo, makikita mo, hihilahin ka, papunta ka doon, huwag ka daw pumunta. Kasi yun daw, babalik ka daw sa earth. Reincarnation daw yun. Bihira daw kasi sa tao, yung talagang tumatalikod sa liwanag. Pag tumalikod ka daw sa liwanag, makikita mo daw yung universe. Tapos ang kailangan mo lang sabihin is, I want to go home. And then, babalik ka kung saan ka galing. Kaya na make sense, no? Na, although, kasi nga may prison doubt daw ako to, or pero it kind of makes sense in that sense na kung na-attract ka sa ilaw, ibig sabihin kailangan mo pa yung ilaw. So kaya ka papasok doon para mag-reincarnate ulit kasi may mga hindi ka pa tapos. So so attractive nga naman talaga yung ilaw. Pero the moment siguro na yung sabi mo, yung tatalikod ka na, siguro it is the moment or yun yung realization na that I don't need the light anymore because I'm already the light. Then I can go back home. Then I wanna go back home. Then you can see the universe. Yes. It makes sense dun sa ganun. Pero yung yung concept lang na ito prison.
sige, depende siguro kung ano yung level of Kung consciousness. paano mo titingnan. Oh, siguro nung mga bumabalik, siguro nga kung bumabalik, prisoner nga siya. Prison nga naman siya. Kasi hindi mo pa natututunan yung lessons True. mo. Pero kasi kung, 'di ba, tayo naman hindi naman sa tayo, but feeling ko lahat yung mga ibang nanonood din sa atin na we're starting to see the beauty of this life. We're starting to see the beauty of this earth. Na yun nga, it is possible to have heaven on earth dito sa lifetime na to. Yes. So, who's telling na who can say na ito naman ay prison? Again, depende sa level of consciousness mo. Yeah. I think earth can be both, Yeah. heaven or hell. Yeah. Depende kung saan mo gustong tumira. Hindi, tsaka heaven or hell is actually your consciousness eh. Hindi Correct, naman correct. yung surroundings eh. Kung low Prison- vibration ka, that's Prison hell. or paradise. Oh. Depende. If high vibrational ka, that's heaven. Say mas mataas, mababa. Mataas, mababa. And ano yung mataas, ano yung mababa if it's a spiral? 'Di ba? As above so below, as within so without. Ako may bago akong realization na itong mga nakaraan. May dagdag na lesson sa akin sa spiral. 'Di ba kapag meron kang dreams, meron kang gustong maabot, ang laki-laki ng tingin mo sa kanya. 'Di ba? Tanggalin na natin yung idea na natatakot ka or na-excite ka, pero the fact na na-excite ka, malaki yung tingin mo sa kanya. Yeah. The fact na natatakot ka, malaki yung tingin mo dun sa dream mo. Pero pagdating mo dun sa dream mo, marami nagsasabi, ay, yung gusto ko palang makuha, ang shallow pala. Diba? Ganun tayo, diba? Parang, tagal-tagal kong gustong makuha to. Pero pagdating mo dito, may gusto ka na namang makuhang malaki. True. Pero ngayon, nagagaslight tayo ng ibang mga spiritual teaching na sinasabi sa atin na yung life is ganito, yung akala mo ganito yan, maliit lang pala yan pagka kinuha mo. Nagagaslight tayo ng ganun. Parang may mali ba sa akin na nangangarap ako? So in the beginning, nung nangarap ako 5 years ago para makuha to, mali. Parang ganun, di ba nagagaslight tayo ng ganun? Pero, I came to a realization na yun pala kasi yung nature ng reality. Tsaka nature ng tao is to always pursue. Nature ng reality talaga, yung construct ng reality, and nature ng tao sa pagpursue dun sa gets mo na liliit nga naman talaga pag nandun ka na. True. Kasi ganun yung spiral, di ba? Pagpunta mo rito, bigger circle. Pero ang liit pa pala ng circle mo. Pag Hindi nag-zoom natatapos. out, hindi natatapos. So, yun nga lang, di ba? Parang sometimes nagagaslight lang tayo na pag may nagsasabi sa atin na ang baba ng yung pinapangarap mo, liit-liit lang yan, or parang, di ba may mga nagsasabi ng ganon? Na, wala lang, parang realization lang na who's to say na ito yung dapat na pangarapin mo, ito yung maliit o malaki yung pangarap mo. Pagdating mo dun, parang tulang pala yun. Di ba? Di ba? Alam ba pag-content creator, Bri, di ba? Nung hindi mo pa siya nakukuha, di ba, nung nag-i-start ka pa lang, ang laki-laki ng tingin mo, 100,000 followers, di ba? Parang, shucks, parang mountain siya na kailangan kong tawirin. Yung 2 years si Teo Bray na 11K followers. Oh, di ba? Parang ganon. Pero pag hindi, yung na yun, one year lang yun. Pero pagdating mo dun sa moment na yun, pagtingin mo, parang ang liit-liit na niya ngayon. Oh, liit na niya. Parang ito lang pala yun. Tapos gusto ko na 1 million na. Ganun naman ako ngayon. 1 million na. Tapos meron ka naman mas malaki na naman na tinitignan. Diba? Pero ako, honestly ina-appreciate ko pa rin. Andun pa rin ako. Yes, gusto ko yung 1 million. Pero na-appreciate ko pa rin na, tangina, iba pa rin tong ano ko ngayon dati. Oo. Diba? Bumabalik ako dun. Pag masyado na akong nandun na naman sa parang lack mentality na But it's not to say na it's not to say na hindi natin na-appreciate. Kasi parang may mali sa atin kapag halimbawa, kapag pagdating mo doon, na-realize mo na maliit lang pala siya. Tapos, sure na-appreciate mo. Pero tanggalin natin yun sa equation.
Yun nga kasi talaga yung nature of reality na magiging maliit nga naman talaga siya sa paningin mo. So that way, meron ka parang may May kailangan room for growth. Yes, parang may kailangan ka na namang ipurso na bigger circle. Kasi nga naman, pag naabot mo na ngayon, pwede ka na mamatay. Di ba? Di ba? Pero yun naman kasi talaga yung gusto ni Universe. Gusto ni Universe Mag-grow. Tayo. Keep on improving. Evolve. Meron nga akong card deck. Ang ibig niya sabihin, parang it's time to pursue higher goals. Yes. So it means dapat every year, pataas yung goal mo. Why not, di ba? And to be honest naman ako, hindi naman sa simula nung 2021, pataas naman. Kumbaga yung graph ko kung i-graph ko sa Excel tong mga nai-hit kong milestone, pataas naman siya. Kaya ako na-appreciate ko naman. Ako hindi naman ako sa pataas ng pataas. Pasaya ng pasaya. Why O yun, not? tsaka isa pang, yun nga, pataas na not only financially, but you know, yung saya mo, yung relax mo. Doon naman ako sa Doon naman siya, parang yun. Yeah. Yun naman. galing lang ng nature ng reality, no? So, circling back dun sa idea na what happens after death, again, we don't know. Nobody really knows. Pag may sinabi niyang alam niya yun, baka hindi na tao yun. Pero meron talaga kasi mga nakapag-NDE. So, sana makapag-guest tayo one time dito nang nagkaroon talaga nung Yung nag-flatline. Nag-flatline. Sana meron. Kayo nga guys, mag-comment kayo ano yung mga insights nyo about near-death experience. Ako Para kasi marinig naman natin. Ako, sa comment. bago ko tapusin to, isa lang. Mahaba na rin naman, di ba? Ang near-death experience for me is every time nagtatali ako ng sintas ng sapatos ko, yumuyo ko ako, naiipit yung tiyan ko. Near-death experience ako. Nahihilo. Yeah. Ayun. So, yun. Dayan, ano mga gusto mong pasalamatan? Ayan. So, guys, if you want to join our exclusive community for spirituality, search lang Spirituality Team sa Facebook groups or nandyan yung link down below. And if may mga comments kayo or may gustong mag-guest dito, if they want to share their experiences, yan, mag-comment lang din kayo sa ating YouTube comment section. Yan. Ako gusto ko magpasalamat nga pala ito kay Doc Suzette sa aking Why not? ulo at aking kilay. Maraming salamat Why sa pagmamahal na binigay mo. Yun lang. Anong natutunan? Brian, anong natutunan mo? Pagmamahal yan Love produkto ng love Anong yan. natutunan mo Passion nung nagkaroon ng yung buhok mo? Natutunan ko nung nagkaroon na ako ng noo. Ang noo pala hanggang dito lang, hindi naabot dun sa So yung boundaries ng facial wash hanggang dito. Healthy yan boundaries. yung healthy boundaries. Why not? Diba? Ayan. Ilalabas ko pa sana sa sa vlog ko para kay Doc So yun lang naman sa akin. Shift International. Thank you so much, salamat. Shift International, Chillax. Patapos na yung kontrata namin. Baka naman. Patapos na. Ayan. Why not? Okay. So, yun lang. Thank you. Love and light. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.